Yo, what's up mga kapulido, Genix Motor Parts at Mascareñas, Genix TV. Yung set natin to about almost a year siguro. Nag-chat si sir, ay pumunta sa shop si sir, yung motor niya is ayaw na daw gumana. So, ang gusto daw niya, di na daw niya magamit. Taga Paniki. Medyo luma na rin, oh. So yan, natenga nga kasi may problema daw. So akala ko naman, isip-isip ko may problema na yung karga. So sabi niya, upgrade na lang din daw agad ulit sa taas ng karga. So sabi ko medyo puno na yung schedule. If kung sakali paganahin na lang muna natin kung ano man yung problema. Pero kung insist niya, kargahan na, itaas ulit yung karga, gagawin naman natin. Pero, pila nga lang, tenga. So, yung nagtuturo lang ako sa inyo, mga kapulido, kung paano may troubleshoot ang isang motor, kung ayaw niya gumana. Wala pala siyang kick. So, tulad na ito ni Sir. Sir, pa-PM ako kung anong gagawin natin. Kung itutuloy ba natin or kunin mo muna at sayang naman. Okay pa naman ang concern kasi ni sir ay ayaw na nga gumana. Shoutout nga pala sa kanya. Salamat sa binigay mo, sir. Ang daming mangga, singkamas, kamote. Thank you. Sobrang sarap. So yan, ang problema lang pala niya, kaya ayaw niya umandar kasi sira yung CDI. So, CDI. Turo ko lang sa inyo mga kapulido kung paano ba ma-identify ang sira ng isang motor natin kapag ayaw na umandar. Kasi, yung iba, tawag dito, hinuhulaan or nagbabaka-baka sakali lang. So, halimbawa, yun, motor mo, ayaw umandar. Anong gagawin mo para malaman mo kung ano ang sira? So, ituro ko sa inyo mga kapulido. Ang pinakaunang gagawin mo kapag ang yung motor ayaw umandar is tignan mo yung kanyang kompresyon. Kompresyon niya, walang kick to. Ito may kick. Ang pinakaunang mong gagawin, kompresyon. Kasi kapag kompresyon ang problema, automatic makina problema mo. So, unahin mo kompresyon. Ito, basic troubleshooting lang to mga kapulido. So, tingnan mo kung maayos ba yung kompresyon. May part na matigas, pa-top dead center yan, tapos lalambot. Yan, o. Tigas. Pagka bumubuga yung tambutso, okay yun. Ibig sabihin po, umo-open yung intake valve, umo-open din yung exhaust valve, nagsasarado. Kasi kapag kalimbawang na putulan ka ng rocker arm, hindi bumubuka ang valvula or natanggalan ka ng timing chain, hindi gumagalaw ang valvula, hindi bubuga yan, hindi hihigop ang intake. Yung parang sumisip-sip, hindi siya. So kapag ito malambot, kakaiba, hindi siya ganun, hindi siya yung parang matigas as malambot, sumihigop, makina ang problema mo nun. Yung iba talagang napakalambot, makina ka sa problema nun. So hindi kaya, trusted mechanic. Usual problema kapag wala ka namang kompresyon, yung mga walang maintenance. Last time sa shop may pumunta, galing daw silang Maynila, salty bago pa yung motor, 1 taon. Kapag wala kang kompresyon, malambot yung kick mo. Kadalasan problema kung okay naman lahat, timing chain, valve clearance, kadalasan. Ang katwiran niya sa amin, sir, mag-maintenance ka kako, mag-tune up ka, valve clearance ka kako. Kasi sabi sa akin, 1 taon daw. So yung pagsipa namin, wala siyang kompresyon. Pumunta sila, may kasama siya, binaklas to. Ang sabi is, ang bungad sa amin, wala daw lumalabas na gasolina dito sa kanyang fuel hose. Sira daw yung pump, baka meron daw kaming pump. So, wrong po. So, ang ginawa ng helper ko, si Jonathan,
hinugod niya yung hose, tapos sinipa, dumura ng gasolina. So, naglalabas ng gasolina yan kapag ka umaandar ang makina natin sa mga stock. Kasi meron siyang vacuum pump dyan. So, gets, hindi po siya basta-basta walang lumalabas na ano. Kasi yung iba, marami rin yan sa mga Raider. Smash, sinasabi nila ayaw mandar ng motor ko kasi ayaw lumabas yung gasolina. Mali po yun. Kailangan i-push start nyo para sumipsip yung vacuum ng fuel pump natin para mag-supply ng gasolina. So yun, pinakauna, makina, sipain mo, presyon. Pag walang presyon, check valve clearance. Dapat may clearance ang intake lalo. Next, kapag ka may presyon, okay siya katulad nun. Okay. Matigas. Check ka naman ng, kung ako, kuryente, unahin ko. Hugutin mo lang naman yung spark plug cap. Hugutin mo to. Kailangan, originally, kailangan may tumatalo na kuryente. Ganyan mo lang dyan, tulad yan. Push natin. Kailangan may tumatalo na kuryente. Ayan, lagyan pa natin ng gap. Yan, para matalon, laking talon. Yan. Kailangan tuloy-tuloy na may tumatalon dyan. So, senaryo, kunwari walang tumatalon dyan. Yun yung una kong ginawa dito hindi ko masipa. Ang ginawa ko, yun, dito na agad ako. So, inspection, troubleshooting. Posibleng dahilan, sira ignition coil. Pwede. Or, nahugot ito. Sa sporty, madalas nangyayari din to. Itong wire na to, sa kaka-vibration is napuputol dito. So, minsan hilahin mo rin yan. Pag hila mo, mahugot pala yung wire. Siyempre, wala lalabas na kuryente dyan. Next, sa kuryente muna tayo. Next, tawag nito. Papunta yan sa CDI. Ayan yung orange. So, kung sira rin naman ang CDI mo o kaya ignition coil, hindi rin naman naandar yan. Hindi rin naman maglalabas ng kuryente. So, kung sure ka na okay ang ignition coil o kaya mga wire, try mong pumalit ng CDI. Pero hindi pa rin may senaryo pa rin yan. Kailangan ma-check mo muna lahat ng wiring na to. Yan, black, white, red. Papunta yan sa ating pulser. Blue, white, brown. Yung brown na yan, especially madalas masira yan. Basic troubleshoot, pwede mong gawin. Yung brown wire na yan, bakbakin mo, diretso mo sa positive na battery. Pag nagka-kuryente yon, ibig sabihin, yung wire galing sa susian, papunta sa yung CDI ay putol. Madalas nangyayari yan. Next, itong kulay black is negative. Dapat connected yan sa body ground or sa negative ng battery. Ito yung ignition coil, ibig sabihin yung sa orange. Yung blue white is ito rin yun, pulser. So yun lang naman, lilima lang yung wire nun. If ever nagpalit ka na ng CDI, ayaw pa rin, posible may sira ito or yung wiring. Yung pulser papunta dito. Yun lang naman yung nagbibigay ng pulso. So hindi yung stator, yung pulser, yung parang itim na ganyan. Next, ano pang posible? Minsan nalobat. Bakit nalobat? Ayaw na hindi under din yan. Ayan, kalayo, tumatalon. So, lobat na. Or, tumirik ka, humihina ilaw mo. Humina ilaw mo. Tapos, hanggang pumalya na, namatay na yung makina. Akala ng iba, CDI. Akala, lobat lang. Pero may dahilan po kung bakit siya nalobat. Charging system naman kapag gano'n. So, halimbawa, nalobat yung motor. Battery, nalobat yung battery mo. Ayaw na talaga, push start, wala, ilaw, wala. So, ikikik mo niyan. Wala rin, ayaw din lumabas ang kuryente. Hindi rin siya maglalabas ng kuryente nun. Kasi, lobat at hindi umaandar yung charging mo. So, ito naman yung magiging problema mo nun. Yung charger. Doon na mapapasok or stator. So, kung sira yung stator coil mo, yung sa may magneto maraming wire, hindi magsusupply ng kuryente dyan, hindi siya magcha-charge. So, ang pinaka-troubleshooting na remedy mo doon, try mong ipa-charge yung baterya. Kapag yung battery
nagkaroon ng karga, nagkaroon ng kuryente doon sa ignition coil, ibig sabihin, may problema charging system. Either, stator coil, wire papunta sa ating charger, or mismong charger. So, yun. Ang ano nun, ang sintomas, pahina ng pahina ang ilaw, tapos habang umina ilaw, pag nagpreno ka, nag-brake light ka, namamatay ang makina, or papalya-palya siya. Hanggang pag na-drain yung bat, mamamatay ang makina mo. So, tapos tayo doon sa charging system. Ano pa? Posible, sa gasolina tayo. Hindi pa tayo sa gasolina. Tangke, open tangke. Boss, bakit nagpagas na ako. May kuryente naman tumatalon doon. Tapos nagpagas ako. Ayaw pa rin umandar. May gas naman. Yan to naman troubleshooting dyan mga kapulido. Ayan tulad ng ginawa ko. Hugutin nyo tong hose na to. Huwag nyo hugutin yan. Sipain mo. Dapat may sabitan kayo ipunin nga yung plastic, tatahangin. Wait lang, may nagsasermon kay pamangkin. So, yun. Oh, hindi na. So, ayan, ikik mo habang nakahugot to, kailangan may dumurang gasolina doon. If wala siyang kick, hugutin mo tong hose na to. Hugutin mo yan. Oh. Tapos itong hose na to, pang-vacuum, sipsipin mo. Tapos dapat nakahugot yun. Pag sinipsip mo to, kailangan yung hose na yun papunta sa carb ay magtutulo ng gas. Like ganito. Sige. Pakita ko na sa inyo. Hindi naman ako maselan eh. So, ayan ang ating gas hose. Papunta sa carburetor. Ayan. So, sipsipin ko. O, yun. Diba? Kalakas lumabas. O, sipsipin ko lang to ha. Walang lalabas na gas dyan. Huwag kayo matakot. Dito may lalabas. O, sipsipin ko. Ayun o. Kalakas. Kalakas nagdudura. So, kapag kaganon, ibig sabihin, okay ang yung fuel pump. If ever. Ayun lang. So, ganito rin magagamit din tong video na to para sa mga motor shop na medyo kulang pa sa idea tungkol sa mga ganito. Kasi yung iba, syempre baguhan. Hindi naman pagkabago ka lang magaling ka na agad. Alam mo na agad yung sira. So, yung mga bago, yung mga hindi unfamiliar sa Mio, Smash, Raider, yan. So, next. Kapag sinipsip mo to, parang wala kang sinisipsip. Yung parang open siya. Kailangan kasi pag sinipsip mo to, parang barado eh. So, pag sinipsip mo to, parang open siya. Kadalasan din nangyayari sa Mio yan. Pag nasaldak, nahuhugot pala tong hose na to dun sa kanyang fuel pump. So, yun. Isa yun, ha? Madalas nangyayari yan sa shop. So, yun. Kung sakali, okay na siya. Tumutulo naman ang gas. So, okay na tayo sa fuel pump, sa hose line. Check ka naman, carburetor. Baka mamaya, ang yung carburetor, may bara yung main jet and slow jet. Kailangan mo check yun. Minsan lalo kung wala kang filter. May papasok na dumi sa carburetor mo, mahirap siya paandarin, walang pumapasok. So, ang pwede mo maging remedy dun is choke. So, kapag kabarado ang carb mo, mag-choke ka. Gamitin mo to. Kung umaandar sa mga naka 28mm, meron choke na ganito. Ayan. Choke. Ayan. If wala ka namang air cleaner, pwede mong gawin, takpan mo yung carb. Tapos i-start. Kailangan magbabasa ang kamay mo. Pag di nagbasa ang kamay mo, ang ibig sabihin, walang laman ng carburetor mo ng gasolina. So, lutas tayo doon. Kung sakali, okay na. If ever, binuksan mo carb mo, nilinis mo, may gasolina naman pala nakalagay, may kuryenteng tumatalon dito, may gas na umaagos, so wala ka na ibang choice. Okay ang makina, okay ang stator, kuryente, may tumatalon. Isa na lang ang problema mo mga kapulido, malamang spark plug yan. So, yun. Kompleto na yun mga kapulido. Basta pinakauna dyan, makina, i-kick mo. Pagka stack up yan, hindi mo makick, hindi mo masipa, matik ka na. Stack up na ang makina mo. So yun, naway nakatulong munting video to.
para sa inyo lahat mga kapulido. Salamat sa panonood. Naway patuloy na subaybayan ang Mascareñas Genx TV para sa mga mas maaangas na video. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam!